Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating ang araw na paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at tagandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nandalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya ay kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namanga ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Phanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama na kanyang asawa nang siya ay mabalo at ngayon 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Israel o sa Jerusalem. Naimagsagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan. Bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang bata ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ano ang may bibigay mo sa Diyos? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Ngayong araw ding ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o ang mas kilala sa tawag na Presentation of our Lord in the Temple. Isa sa mga tradisyon ay ang pagdadala sa mga panganay na anak sa templo upang ialay sa Diyos. Ito ay higit na mahalaga lalo na kapag ito ay lalaki. Ito ay ayon sa kautusan sa kanila simula pa noong panahon ni Moises. Kailangan din nilang mag-alay ng mga handog na hayop na susunugin. Ang mga ito ay sinunod ng banal na mag-anak ni na Jesus, Maria at Jose. Una natin makikita sa ating ebanghelyo ay ang pagsunod sa kagustuhan at kautusan ng Diyos. Dapat sa lahat ng ating gagawin ang Diyos at ang pagsunod sa kanyang kagustuhan ang dapat nating maging prioridad na isipin at gawin. Sa pasimula ng kanilang mag-anak, ginawa ni na Jose at Maria ang bagay na alam nilang magiging kalugod-lugod sa Diyos. Ito ay ang pag-aali kay Jesus sa templo. Mahalaga sa mga Hudyo ang pangalan ng anak dahil siya ang tinatawag
na nagbukas ng sinapupunan ng kanyang ina. Kaya nga ang tawag sa kanya o sa mga ganitong mga bata ay the best fruit of the mother's womb. Sa pag-aali natin sa Diyos, dapat siya ang una. Dapat sa Diyos ang pinakamaganda at pinakadalisay sa lahat. Kapag tayo nagbibigay sa Diyos, dapat ay yung the best. The best na handog, the best na bagay, the best na talento, the best na oras. Hindi yung latak o tira-tira na lamang ang mapupunta o ang napupunta sa Kanya. Dahil the best din naman ang ibinigay sa atin ng Diyos. Ito ay ang Kanyang minamahal na anak na si Jesus. Mababasa din natin sa ating ebanghelyo ang karakter ni Simon o Simeon, isa sa pinakatapat na lingkod ng Diyos. Noong makita niya si Jesus, hiningi na niya na siya ay kunin na ng Diyos dahil nakita na niya ang magdadala ng kapayapaan at kaligtasan sa Israel at sa buong mundo. Kung kaya't nais na niyang mamahinga sa katahimikan ng Diyos. Ang tanong, handa na ba tayong mamahinga sa piling ng Diyos? Ang alam ko, marami ang sasagot sa inyo na hindi pa. Pero ano nga ba ang dahilan natin? Baka kasi alam natin hindi pa natin talaga na ibibigay ang the best sa Panginoon. Halimbawa, sa pagpapatuloy na paglalakbay natin sa ating buhay pananampalataya, maisip natin palagi ang kagustuhan ng Diyos una sa lahat. Magbigay tayo ng the best sa Diyos upang balang araw tayo ay mamahinga sa piling at kapayapaan ng Diyos. Sa puntong ito, samahan ninyo ko sa isang panalangin. Panginoon, tulungan po ninyo kaming parati na unahin ang magbigay kalugod-lugod sa Diyos bago ang lahat ng mga bagay upang kami ay makapagbigay ng the best namin. Mga the best na meron kami. Sana po marating namin ang katahimikan at kapayapaan sa piling ng Diyos. Amen.